Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Today, special to, itong idinadaos natin ngayon kasi this is our episode 50 of our kwentuhan session and tanungan portion, okay no? Itong episode 50 na to, ano ba tong kwentuhan session, tanungan portion? Mga ka-airsoft, ito, ginagawa natin to para magkaroon ng pagkakataon yung mga ka-airsoft natin, no, na merong bumabagabag sa kanilang kaisipan, meron silang gustong malaman, merong katanungan na kailangan ng mabilis at diretsong kasagutan, dito na tayo, no? Ito na yung pagkakataon mo. Kaya mga ka-airsoft, meron kang tanong, itanong mo na sa akin, sasagutin ko. Okay, no? Mga ka-airsoft, hello po, good evening sa lahat. Sabayan po tayo napapanood sa ating YouTube channel at sa aming 10 different pages. Ngayon mga ka-airsoft, magkakasama tayo. Tara dito, magtanong ka. Okay? Dito sa akin notebook, ang dami kasing katanungan. Okay? Ngayon, sa abot ng aking makakayanan, ire-resolve natin itong mga katanungan na to para hindi lang sa mabawasan tong tanong na nakabaon na rito na ang dami-dami na binibigay ng ating mga ka-airsoft, at para na rin syempre malinawan kayo. Okay? Hello po. Ang linaw ng camera natin ngayon Tingnan mo. Tingnan mo sa'yo. Kung malinaw rin sa'yo, oh. Anong page? No? Grabe, ang linaw ngayon. Sobrang linaw. Detalyado yung mga baril, oh. Detalyado yung shop. Anong page? Big Manabi shop, no? Okay, mga ka-airsoft, unang tanong. Hindi na ako nag-intro gano'n ng mahaba. Hindi na ako kasi sagutin na natin to para sayang kasi yung oras no. Tapos pero bago ako magsimula, hello po sa mga ka-airsoft natin na OFW, hello po sa mga ka-airsoft natin na construction worker, hello po sa lahat ng ka-airsoft natin dyan na security guard, hello sa mga ka-airsoft natin na politiko na kasalukuyan ay gumagampan ng kanilang trabaho, sa mga seaman na kasalukuyan ay lumalayag dyan sa Pacific Ocean, sa Atlantic Ocean, sa Dead Sea, sa kung saan saang parte ng dagat sa buong mundo. Hello po sa inyong lahat mga ka-airsoft. Simulan na natin to, no? Wala pa nagpapa-shoutout? Sige lang. Simulan na natin to. Big man, baka may second hand ka dyan. Kulang pa po budget para sa brand new. Okay. Mga ka-airsoft, no? Second hand. Mga ka-airsoft, ganito. Kung familiar naman kayo, yung brand new na airsoft, 'di ba? Yung brand new na airsoft, minsan may tsamba, nasisira. Hinaan mo nga, umaano yung yung pag may nag-message. Yung brand new na airsoft, may tsamba, 'di ba? Nasisira. Kahit yung isa nasisira. Ano pa kaya yung second hand, 'di ba? Ganito yung mga ka-airsoft. Kahit anong ginagawa nating vlog regarding sa kung paano yung tama, kung paano yung maayos na paggamit ng airsoft, kung paano yung proper maintenance, kahit ipinapakita na natin yan sa everyday na live natin, madalas hindi pa rin yan na i-perform or nagagawa nung ating mga ka-airsoft. Diba? Hindi nila nagagawa yan. So, there is a big chances, there is a big possibility na hindi well-maintained yung unit na second hand. Diba? What more kung yung bibilin mong second hand na pistol is hindi talaga na-maintain ever since from the start. Diba? Para kang ang ginagawa mo, mga ka-airsoft, na parang ang ginagawa nyo, bumibili kayo ng sakit ng ulo. Diba?
ang lagi kong payo rito sa inyo, 'di ba? Wag na wag kayong bibili ng second hand. 'Di ba? There is hundreds of moving parts when it comes to rifle, and there is also hundreds of moving parts when it comes to pistol. Okay? Isa lang ang magloko dyan sa moving parts na yan, kahit yung pinakamaliit na spring, kahit yung pinakamaliit na stopper, kahit yung pinakasimpleng contact, hindi nyo na magagamit ng maayos yung airsoft nyo. Believe me. Okay? Kaya it's more practical at saka it is more wiser na matatawag kung ikaw bibili ka ng brand new. Okay? Ngayon, sa pagbili ng brand new, pumili ka. Marami dyan. Maraming maganda dyan. And for sure, maraming bagay dyan na aabot naman sa budget mo. No? Hindi naman porket sinabing mamahalin, maganda na. Hindi rin porket sinabing mumurahin, pangit na. 'Di ba? Pero, ito lang ang isang batayan para wag kayong malito, no? Wag na wag kayong maghahanap ng budget meal, wag kayong maghahanap ng China, wag kayong maghahanap ng low budget, wag kayong maghahanap ng second hand, wag kayong maghahanap ng pinakamura kasi later on mapapamura kayo. Ano yan, mga airsoft, no? Siguradong sigurado yan, yung sinasabi ko. So, anong bibilin ko, big man? Bumili ka ng dissenting unit, bumili ka ng mid-class unit, bumili ka ng unit na sa tingin mo at in-advise sa'yo ng dealer mo na hindi masakit sa ulo. Okay? Yun. Yan ang sagot ko, no? Sir Jomar Asuncion of Kamiling Tarlac. Okay. Next question natin. Big man, nagpapatesting ka po ba dyan sa shop mo? Nagpapatesting. Paano nagpapatesting? Yes. Dito sa shop, pag bibili ka na, 'di ba? Mamimili ka muna ng unit, 'di ba? Then, yung unit na bibilin mo, yun ang itetest mo. Baka ang sinasabi mo is meron bang test unit ganon, no? Siguro pwede namang mag-test unit, especially dun sa mga taong wala pa talagang experience. Pwede namang mag-test unit dun sa mga taong bibili talaga. Okay? Mahirap kasi pag nag-open tayo ng test unit, tapos biglang dagsain tayo ng mga hindi naman bibili, makapag-testing lang, magkakagulo sa shop, 'di ba? Maghahalo yung magte-testing, maghahalo yung magwo-walk-in, maghahalo yung mga, 'di ba? Magkakaroon ng gulo. Mas magandang gawin natin na may kaayusan, no? Hindi ko alam, medyo malawak tong tanong na ito. Nagpapatesting ka ba? Yes, dun sa mga taong bibili, yes, nagpapatesting ako. At saka dun sa mga taong bumili, yes, hindi ako papayag na hindi matesting yung unit mo bago ka umalis ng shop. Okay? Yun. I hope na nasagot ko ng matino yung katanungan. Okay? Big man, meron ka bang beginner's unit? Pangatlong tanong na ito, mga ka-airsoft, beginner's unit. Mga ka-airsoft, I have to remind you that there is no such thing as beginner's unit. There is no such thing as starter unit. No? There is no such thing as newbie unit. Okay? Lahat ng unit, pwede sa'yo. Lahat ng unit, mid-class, pwede sa'yo. Lahat ng unit, high-end, pwede sa'yo. Lahat ng pinakamahal na unit, pinakamurang unit, pwede sa'yo. Okay? There's no such thing as beginner's unit. No? Walang ganon. Ngayon, sa pagpili ng unit, lagi kong sinasabi, huwag magiging basehan nyo yung budget nyo. Huwag magiging basehan yung budget nyo. Ang maging basehan nyo is yung gusto talaga ninyo. Okay? Kung kasi ang magiging basihan, budget mo, halimbawa ang budget mo is lowest of the lowest, let's say 3,000, 4,000, 5,000. Definitely mapupunta ka doon sa mga unit na alam nyo na, 'di ba? Gawang Lunes, sirang Martes. Pag doon ka nagbase sa budget mo. Pero pag nagbase ka talaga, ang pinagbasihan mo is yung gusto mo, yung tama sa kamay mong handling, yung tama sa
taste mo, yung sakto sa grip mo, yung sakto ang bigat sa pagtutok mo, yun. Definitely mag-i-enjoy ka sa airsoft mo. Pero pag nakakuha ka ng unit na hindi mo type yung grip, na meron kang reklamo sa grip dahil mataba or masyadong maliit, nakatanggap ka ng unit na masyadong magaang, makatanggap ka naman ng unit na sobra naman ng bigat, hindi ka mag-e-enjoy eh. Pero pag nakatanggap ka, nakakuha ka ng unit na eksaktong-eksakto dun sa pangangailangan mo, mag-e-enjoy ka. Okay? Di ba? Ganito. Halimbawa, ang pangangailangan mo sa buhay is race car. Gusto mong kumarera. Okay, di ba? Gusto mong kumarera. Dapat, ang maging kotse mo is pangkarera. Di ba? Hindi pwedeng pang-taxi. O, di ba? Hindi pwedeng pang-service sa airport. Hindi mo pwede pangkarera yun. Mabibitin ka dun, di ba? Ngayon, kung nakakuha ka ng pangkarera like Honda Type R, di ba? Honda SIR. O kaya, dun tayo sa mas matitindi. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin. Nakakuha ka ng mga ganyang unit. Ma-achieve mo yung pinapangarap mong race car. Dahil makakasali ka sa race. Di ba? Makakapantay ka, makakalaban ka, papalag yung unit mo, di ba? Pero pag gusto mo race car, pero ang binili mo is Vios, Mirage, Honda Civic, Honda City, mga ganyan, mga Suzuki, hindi naman siya pangkarera eh, di ba? Hindi siya fit doon sa pangangailangan mo. Hindi ka mag-e-enjoy sa kanya. Ayun, di ba? Yun lang ha, mga ka-airsoft ha. Sagot lang na na diretso yan. Ngayon, ang dami pa rito, pero dako muna. Asan second page nito? Ba't ang layo? Okay, no? Wala na yata yung second page. Okay, dako muna tayo dito. Ayun, ito pala. Okay. Walang marker. Dako muna tayo dito sa online. Baka may mga tanong eh. Sagot muna tayo. Okay? Ito. Big Man, good PM. Meron po ba, meron ba rin block para sa rotary? Ha? BJ Linard Bayona, hindi ko to. Meron rin block para sa rotary hop-up? Ano bang tinatanong mo? Anong block rotary gear? Yung iniikot sa hop-up, yun bang tinatanong mo? Medyo hindi ko pakilinaw, boss, no? Sir Bigman, epektibo po kaya yung spring ng mag hihilahin ng bahagya tapos pahabain at ibababad sa langis? Raymond U. Oxina. Actually, Sir Raymond U. Oxina, aking galing yan, technique na yan. No? Hindi ko lang alam kung saan mo napanood dyan, pero most probably, narinig mo yan sa ibang player, sinabi sa'yo, tapos, pero ako ang original niyan. 100% sa akin galing yung info na yan. Okay, no? Yes, pwede yun. No? Ginagawa din namin talaga yon. Halimbawa, dumating sa point na yung magazine ng pistol mo is mahina na. When I say mahina na, very weak na. Okay, very weak na. Hindi na gano'ng makatulak. So, ang gagawin mo, babaklasin mo yung spring at babatakin mo. Okay, let's say, sukatin mo muna siya. Sukatin mo muna. Halimbawa, yung spring na inalis mo is nasa 5 inches na lang. Okay? So, gusto mong medyo lumakas siya, hatakin mo dahan-dahan, hatakin mo, hindi sa gitna, hindi sa gitna. Dito sa mga magkabilang dulo, hanggang sa makarating siya sa 7 inches. Okay, naging 7 inches na siya, ilulubog mo siya sa kumukulong fuse oil. Okay? By then, pag hindi mo siya nilubog sa kumukulong langis na use oil,
ang tendency, yung binatak mo, babalik lang. Okay? Ngayon, kailangan ilubog mo siya sa kumukulong used oil. Kumukulo, hindi mainit. Hindi mainit, hindi umuusok. Kailangan near the boiling point. Talagang kumukulo. No? Kasi pag binabad mo siya sa mainit or dun sa umuusok pa lang, ang tendency, magiging brittle. Magiging brittle, ibig sabihin, malutong. There will come a time na yung spring mo, mabibitak. Pero pag binabad mo siya sa isang kumukulo talaga, so, ma-achieve niya yung dapat na ma-achieve na heat ng isang metal para maging stay put siya. Okay? Akin yang galing, boss. Akin yang galing. Okay. Sorry. May ask lang po, anong pwedeng gawin pag nawala ang resibo? Fail, Mark, Soria. Okay. Unang-una, para saan yung resibo? Para saan mo ba gagamitin? Ngayon, pangalawa, pag nawala ang resibo, di mag-request ka. 'Di ba? Kung meron kang picture nung dati mong resibo, di mag-request ka ng panibago, mas maganda kung may picture ka, no? Pero kung wala ka ng picture, try mong kausapin yung dealer mo kung possible ba na makapag-issue sila ng duplicate copy ng resibo. Okay? Hindi ko kasi kilala kung sa amin ka bumili ng unit. Kung sa amin ka bumili, you don't need the receipt para kung halimbawa ipapagawa mo sa amin. No need for any receipt kasi yung unit namin, kilala namin. Meron kaming tanda dyan sa loob, no? By the way, mga ka-airsoft, no? Yung mga nag-a-attempt na magpalusot ng unit. Meron kasi mga ganun eh. Sasabihin niya, galing yan sa pinsan ko, binili niya sa'yo, big man. Are you sure? Hindi. Sasabihin niya, yes. Meron kaming mga nilagay na markings doon sa loob, no? Bawat unit na lumalabas sa amin, merong marking sa loob. Kaya alam namin kung sa amin po galing yung unit, no? Bagay na hindi aware yung iba, no? Pero merong markings. Kaya dito sa amin sa Big Man, merong resibo o wala yung unit na gagawa. Dito sa Big Man, ginagawa nating simple yung mga bagay-bagay. Yung mga paghingi ng resibo sa client, hindi na namin ginagawa yon kasi ginagawa, ginagawa lang yon ng mga tao na ayaw tumanggap ng repair, ng warranty, no? Kasi bakit sila tatanggap ng warranty, ng repair? Mapapagod lang sila, hindi na sila kikita sa'yo. Di ba? Kaya ayaw nila ng repair. Kaya ang gagawin, papahirapan kanila. Asan yung resibo nito, sir? Gano'n, di ba? Ganun yun. Pero sa amin, binasag namin yung ganong paniniwala. So, yung resibo, it is very impossible na maitabi ng buyer yon sa mga susunod na 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Imposibleng maitabi niya yon. Okay? Pero dito sa amin, kami na ang gumawa ng paraan para yung unit ma-identify namin kung sa amin galing. Okay? Meron kaming mga markings na nilagay dyan. Okay? Ngayon, kaya namin ginagawa yun kasi lifetime warranty kami. At yung lifetime warranty namin, totoo. Nagagawa talaga at pinapanindigan namin. Hindi yung iba kasi sasabihin lifetime warranty sila, ay lifetime service warranty sila, pambudol. Pambudol lang para mahikayat nila yung client na, oy, may lifetime naman pala sila eh. Bili tayo. Di ba? After na masira, hindi na. Ha? Meron na sa akin nag-PM, siguro sa mga darating na araw, ilalabas namin yun, ipopost namin. Bumili siya ng airsoft dyan sa Manila. No? Hindi ko na sasabihin kung saan, ha? Basta NCR. Bumili siya ng airsoft sa NCR. Ngayon yung airsoft niya sira ngayon. Ngayon, iblinak siya nung binilhan niya. Ayan. Ayan, ha? Kasi nakiklaim siya ng warranty. Blinak siya. So, galing, di ba? Ang galing. Dito sa Big Man,
Nako po, masisisante yung mga tao namin pag gano'n ang ginawa, pag nag-attempt ng gano'n. Never mangyayari yun, no? Kaya matindi, malaki ang tiwala sa atin ng mga tao. Kasi dedicated tayo talaga dun sa pinapangako nating lifetime warranty. Okay? Ayun, Mark Soria, ayun, regarding sa resibo, never mind the resibo. Ang importante, magagawa yung unit mo kung sa amin mo binili. Kung sa iba naman, ayun, hindi ko lang alam. Okay, Raymond, Oxina, sir, sa inyo ko po napanood. Ayun. Kaya sabi ko nga sa iyo, akin yan, diskarte na yan, no? And proven talaga yan. Okay, just make sure na tama lang yung segundo ng pagbabad mo. Huwag masyadong matagal, huwag masyadong mabilis, no? At saka, ito, once mo lang pwedeng gawin yan. The next time na gawin mo yan, magka-crack na yung bakal, magka-crack na yung spring mo. Kaya once mo lang pwedeng gawin yan. Hahatakin mo, babad mo sa langis, tapos, well, after ilang years, possible, bumalik din yon. Then, hatakin mo ulit, mabibitak na yan, mapuputol na. Kaya, iingat lang, no? Minsan mo lang pwedeng gawin yan, okay? Okay, good PM, bossing, big man. God bless po, sabi ni Emerson Mariano. Hello, sir, God bless po sa iyo. For travel purpose po, from Luzon to Mindanao. Okay. Mark Soria, for travel purpose, kung ita-travel mo yung unit mo via barko, via Roro, via ferry, no need for any receipt, no? Ibalot mo lang yung unit mo, ilagay mo lang sa gun bag, then itabi mo lang, okay? Itabi mo lang at wag mong i-hand carry, lagay mo sa cargo. Okay? Pero kung magpe-plane ka, it is impossible na maisakay mo yan sa plane. I'm 100% sure na kahit may resibo ka, kung gusto kang pagtripan ng airport police, ang gagawin lang nila sa'yo, i-detain ka nila hanggang sa malilate ka sa flight mo, hanggang sa magdedesisyon ka na iiwanan mo na lang yung unit. No? Pag tripan ka nila gagawin nilang mabagal yung trabaho para malate ka. Ikaw naman ngayon, natataranta ka, hindi ka ngayon, hindi ka ngayon mapakali, bandang uli magdidesisyon ka, iiwan ko na lang yung unit sa inyo, wag nyo lang akong i-detain kasi sayang yung, di ba? Yon, ganun yan. Pag tripan ka ng airport police, I'm 100% sure. Okay? Why? Kasi ilang ka-airsoft na namin ang nakumpiskahan ng unit, bagay na from the start naman sinasabi namin na hindi nila pwedeng isakay ng plane, pero makukulit, 'di ba? 'Yon, napapahamak sila, kinukumpiska yung unit. Wala namang kaso. Walang kasong pwedeng i-file sa taong naghahawak ng laruan, ng replika. Walang kaso. Pero sayang dahil kukumpiskahin talaga nila, no? Kahit anong resibo meron ka. Kami nga, OR pa sales invoice pa pero napag-tripan talaga nila, kinukuha, no? Kaya, ingat ka, wag mo nang i-attempt, okay? Okay, shout out po sa anak ko, Sir Julius Randel Oxina at Vince Raber Oxina. God bless po. Hello sa mga anak ni Sir Raymond Oxina, si Julius at si Vince Raber. Hello mga kid, stay safe at saka lumaking mababait. Lumaking mababait at may respeto sa magulang. Huwag pasaway, okay? Okay, no? Okay, then Mark Soria, kahit uniform personnel po, ganun gagawin. Uniform personnel. Ibang usapan yan, siguro. Ibang usapan yan, no? Pero, what do you mean by a uniform personnel? Are you a police, you a cop, or what, di ba? Depende siguro, pero mostly mga private individuals talaga kinukumpiskahan no? Pero kung siguro, kung police ka, or what, ang hirap magsalita kasi baka
pagdating doon, biglang kumpiskahin. Tapos baka bandang huli, boss, sisihin mo pa ako, di ba? Mahirap oohan, no? Yun, in short, mahirap oohan, pero price to pay naman, pag sinubukan, medyo malaki, di ba? Bahala ka na lang, boss. Nahihirapan ako sa tanong mo. Pero, hindi ko kasi sure eh. Hindi ko kasi sure, boss. Ayaw ko lang mapahamak ka, ayaw ko lang na mawala yung unit mo. Kasi, ang dami na talaga. Kasi, alam nyo naman, di ba, binabati ko yung seaman. Ang dami namin mga, kasi seaman eh. Ang dami namin mga ka-airsoft na seaman from Iloilo, from Mindanao, then nagpe-plane sila, no? Pero ahead from the start, sinasabi namin, Sir, baka gusto mo kami na lang ang magpa-shipping kasi we have the capability, kasi we have all the documents that needed para maipa-ship yan. Sinasabi namin yun from the start. Pero minsan ayaw nila maniwala or talagang gusto lang nilang subukan, ayun ang nangyayari, nakukumpis ka. Bandang huli, yun, they will be put on a situation that they need to choose between the flight or the airsoft unit. Siyempre, ganun, di ba? Okay, no? Yun. Tapos, salamat po sa advice. God bless. Thank you rin, sir. Thank you rin po sa iyo. Army. Wag mo na lang i-attempt siguro, sir. Pag kung sakasakali, kung sa amin ka bumili, magpatulong ka na lang sa amin. Drop by mo rito, kami magpa-ship, no? Pero kung ewan ko lang, depende, baka may kapit ka, di ba? Siyempre, pag medyo may kapit ka, meron kang impluwensya, baka makalusot, no? Pero hanggat mare, ayaw kong oohan yung tanong mo, boss, kasi ayaw kong mapahamak yung unit mo at ikaw, okay? Salamat din po. Maraming salamat sa tanong mo. Maraming salamat po sa iyo. Okay. Third question. Mga ka-airsoft, yung mga tanong nyo, asan na ba yung ko? Ayun, okay. Big man, useful po ba para sa inyo ang fixed outer barrel? Yes, lagi kong sinasagot yan na ang fixed outer barrel is 10 times stronger than the barrel of the stock unit. No? Yung fixed outer barrel, 10 beses na mas matibay kesa dun sa barrel ng stock unit. 10 beses. The fixed outer barrel helps, no? Na big help siya doon sa inner barrel to perform at its top condition. Bakit? Kasi hindi siya kumakalog eh. This is the fixed barrel and this is the inner barrel. Yan, just imagine ganyan ha. Sa tuwing pumuputok ng barrel natin, nagkakaroon ng disturbance doon sa inner barrel. Okay? So, pag nadi-disturb yung inner barrel, there is a possibility na yung bibis na lalabas, may kalog na. Kasi kumalog to eh. So, yung bibis, medyo may kalog, may sway. Diba? Kaya hindi mo na-achieve yung accuracy na gusto mo. Madalas, lumilihis pakaliwa, pakanan. Madalas, ito yung sight mo, naputok mo na siya, naputok mo na, tumama na, pumutok ka ulit at the same level, at the same angle, biglang hindi tumatama. Bakit? Kasi, nagkakaroon nga ng disturbance. Hindi accurate yung unit mo. Wala sa pulso mo, wala sa gumagamit yung problema. Yung problema ay nandun sa unit. Diba? Kahit anong galing mo, pumutok ka, nakuha mo na yung angle. Pero bakit hindi ako tumatama? Bakit nung una tumama? Kasi wala sa pagiging precise yung unit mo. Okay? Ngayon, ang pinakasilbi ng outer barrel is nagiging precise kasi walang disturbance na nangyayari, walang kalog na nangyayari dun sa inner barrel. Pwede nga ako sample ng inner barrel. Meron ka dyan? Wala. Sige, huwag na. Ha?
Hindi, di bale, no? Halimbawa, this is the inner barrel. Ayan na. Yan, to. Yan. Para hindi rin kasya. Ay, ito. Ayan, okay. For example, this is the outer barrel. Okay? And this is the inner barrel. Ayan, ha. Okay. Sa tuwing pumuputok, kumakalog. Di ba? Kumakalog. Pero just imagine, ito, idikit natin dito. Nakadikit. Halimbawa, pumuputok, walang kalog. Hindi kumakalog to. Di ba? Hindi siya kumakalog. Kasi, nakafix siya. Ngayon, pag ito hindi nakafix, ganito yan. O, di ba? Kumakalog, oh. May disturbance. Ngayon, pag na-disturb to, konting knock lang, konting katok lang, konting ganun lang. So, imbis na flawless yung labas ng bibis mo, ang tendency, kumakalog. So, hindi mo ma-achieve yung tamang angle, tamang accuracy. No? Putok ka ng putok, kada putok mo, isa lang naman yung angle mo, isa lang naman yung spot mo, pero bakit gumaganon? Ba't gumaganon? Kasi nga, ang problema is wala sa tao. Ang problema nandun sa unit. Okay? Kaya napakaganda ng fixed outer barrel. Sa fixed outer barrel, isa pang napakaganda dyan is mabilis ang cycle. Okay? Imbis na pak, 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 pak. Imbis na ganon, pak, 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 pak. Ganon, kabilis. Diba? Pag hindi naka-fix outer barrel, pak, 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 pak. Oh, ganon. Pero pag naka-fix outer barrel, mabilis ang cycle. Mabilis siyang pumunta ulit sa zero. This is the zero. Diba? Cycle yan. Oh. Mabilis. Mabilis siya. Okay? Yan ang mga benefits of having a unit na naka-fix outer barrel. Okay. Okay, meron pa rito. Ito. Galing ulit kay Mark Soria. Pwede po walk-in pag-repair lang po ang unit na nabili sa'yo. Okay. Sa amin bumili. Pwede mong dalhin dito, sir. Siyempre, may lifetime warranty yan. Ano ka ba? Hindi kita pipigilan na dalhin dito. Hindi kita pipigilan na ipagawa mo sa amin kasi may lifetime warranty yan eh. Di ba? Pwede ba? Tinatanong mo. Pwede bossing. Huwag kang mag-alinlangan, no? Last na lang po, sabi niya. Okay lang yon, sir. Okay lang, no? Okay, ito. Big man. Useful ba? Ayun na pala, natanong ko na yon. Big man, minsan ko nang narinig sa mga vlog mo na hindi FPS ang basehan para maging maganda ang isang rifle or pistol. Totoo ba? May pahabol. Totoo ba? Yes, totoo po yun. Hindi po ang basihan is the FPS. No? Pwede kang mag-enjoy sa isang unit nang hindi naman malakas ang FPS. Pwede kang mainis sa isang unit na may malakas ang FPS. Okay? Bakit? Ipaliwanag natin yan. Bakit mo sinabi na pwede kang mag-enjoy sa low FPS? Diba? Bakit? Kasi, ang basihan ng pagiging maganda is, masaya ka. Masaya ka, bukod sa masaya ka, is nagagamit mo siya ng tama. Diba? Okay. Pwede kang masaya ha sa low FPS. For example, nagkaaya ng tropa. Tara, laro tayo. Baril-baril lang tayo. War games tayo. Kaya ng tropa. Low FPS lang yung pistol mo. 300, 320, 340, 350. Kami na, 350. Baril lang kayo. Pak, pak, pak. Aray! Kulitan lang. Pak, pak. Aray! Kulitan lang. Pak! Aray! Hit!
Di ba? Masaya lang, di ba? Enjoy lang, chill lang, sabi nga, di ba? Okay, balik na rin natin. Sabi ko, pwede kang mainis pag high FPS. Okay? Pag nainis ka, hindi siya maganda. Ibig sabihin, nainis ka eh. Di ba? Pistol mo, sabihin na natin, 450 FPS. Ayan ha. Ano ba, 450, binaril mo. Pa! PI! Sakit! Ayaw ko na! Kapikunan. Diba? Binaril mo. Pak! Gago ka! Sakit! Tama na yan! Ayaw ko na! Kapikunan, nagkainisan. Masaya ba? Hindi. Diba? Hindi masaya kasi ang ginawa mo is sakitan. Hindi masaya. So, himbis na kayo magtatropa, masaya, hindi. Inis yung tropa mo sa'yo. Diba? Kasi, masyadong mataas ang FPS mo eh. Diba? Hindi magiging maganda yung resulta. Hindi masaya. Diba? Nakakainis. Diba? Sabihin yung mali ako. Diba? Kaya hindi basihan ang FPS para masabi mong maganda yung isang unit. Okay? Kung marami kang pera, marami kang unit, pwede kang mag-upgrade ng isa or dalawa na high FPS. May purpose ng paggagamitan nun. Okay? Kung marami kang pera, marami kang unit. Pero kung yun lang ang unit mo, tapos i-upgrade mo, diba? Hindi maganda, hindi magiging masaya. Yun lang ang unit mo. Buti kung may iba kang unit. Walang iniwan yan, ganito. Bumili kayo ng motor ng partner mo, ng asawa mo. Bumili kayo ng motor para ano, panghatid sa bahay, pang service sa kanya, pang gala-gala nyo, pag linggo magsisimba kayo, may anak kayong isa, bumili kayo para kung gusto mag-online selling ni misis mo, meron siyang pang-deliver, meron pang-ikot-ikot nyo sa tuwing gusto nyong mag-stroll, bumili kayo ng NMAX ng misis mo. Ngayon, dahil ikaw, matigas ang ulo mo, yung NMAX, in-upgrade mo. Ano? NMAX ha, NMAX. Ginawa mong tie, concept. Minapler mo. Niliitan mo yung rim. Nakamag siya na ang taba ng gulong, pinalitan mo, rayos. Minapler mo, mapler. Pumuputok-putok, maingay, agaw pansin. Tapos tinabas mo yung silya. Yung dating ang sarap upuan na komportable, tinabas mo, flat seat. Ang sakit sa puwet. Niloward mo, drain up mo. Diba? Maganda ba? Ang nangyari? Sa tingin mo, mag-i-enjoy yung misis mo? Yung NMAX na sinet up mo ng Thai or Malaysian concept or what concept, sa tingin mo mag-e-enjoy pa ba yung misis mo na sumakay doon? After mong i-set up, komportable ka pa ba na ipahiram sa misis mo para ipang-deliver yung motor? After mong i-set up, komportable ka pa ba na sasakyan nyo ng ikaw, misis mo at ng anak mo yung motor, papunta kayo sa simbahan para magsimba? Maganda pa ba ang dating ng NMAX mo na binili nyo para pang pamilya at hindi pang personal mo? Maganda pa ba? Hindi na. Binaboy mo na yung NMAX. Yung purpose na bakit nyo binili yon na isang tabi na. Okay? Kaya ako sinasabi, kung ikaw, marami kang motor, pwede mong i-upgrade yung isa, pero hindi lahat. Diba? Ngayon, kung isa lang ang barel mo, i-upgrade mo pa ba? Wag. Hayaan mo na yon. Kung marami kang pera, bumili ka ng isang
barrel na upgraded. Di ba? Kasi hindi lahat ng oras kailangan mo yung super lakas. Hindi lahat ng oras kailangan mo yung nakaset up. May mga oras na kailangan mo yung standard lang na lakas. Thank you. Sana naintindihan nyo. Sana wag lumayo sa pag-iisip nyo yung sinabi ko. Ay, yung wag nyong bigyan ng ibang kahulugan. Okay? Okay. Big man, yung pistol ko po, kinabitan ko ng suppressor. Tapos, nung itatabi ko po, natama ko siya sa lamesa. Aray ko. Nabali to sa may dugtungan. Magagawa pa po ba? Okay. So, ibig sabihin, may pistol ka. Nilagyan mo ng suppressor, attachment. Tumama sa lamesa siguro, sa dulo. Nabali. Hindi na magagawa yan. Ang papalitan mo dyan is yung mismong outer barrel. No? Yan ang sinasabi ko. Bumili ka ng suppressor. Gumawa po ba yung unit mo? Maaring sayo. Kasi unit mo naman yan, di ba? Maaring sayo, gusto mo yon. Maaring sayo, gwapo yon. Pero in overall, hindi. Bumili ka. Sa pistol, you don't need a suppressor. Ang nagsusuppressor lang naman, yun sa mga tunay, yung mga hitman, di ba? Hindi ka naman hitman sa airsoft, di ba? So, ayan, ang tendency, bumili ka, nabali. O, ngayong nabali, problema, gastos. Di ba? Imbis na wala kang gastos, imbis na wala kang problema, gagastos ka tuloy. Di ba? Yan. Kung high kappa unit mo, yan, magpapalit ka ng isang buong barrel. Yan. Yan, dito, kahit dito mo ilagay yung suppressor mo, suppressor ready kasi to, kahit dito mo ilagay, hindi niya kayang warakin to. Baka mawawarak yung suppressor mo. Pero ito, hindi to mawawarak. Hindi masisira to. Yan. Magpapalit ka ng ganito, bossing, no? Wala tayong magagawa dun. Hindi mo pwedeng ipa-welding yan or ipa-build upan yan. Hindi. Talagang palit yan, no? Yan. Sana, nagtanong ka muna bago ang magkabit niyan. Pero malamang sa malamang, kung nagtanong ka dun sa binibilhan mo, bobolahin ka nun. Okay yan, sige. Lagay mo yan. Gwapo yan. Diba? Ganun yan eh. Siyempre, gusto nila mabudol ka, mabentahan ka. Okay yan, pwede yan, sir, pwede. Mas gwapo nga yan eh. Mas okay yan. O, sasabihin nila sa'yo, gano'n, di ba? Tapos, bandang huli, paktay na. Yun. No? Bandang huli, yun. Ang nakapahamak pa, yung binili mong suppressor, di ba? Hindi na magagawa yan, boss. Pinaka-solusyon dyan is palitan ng outer barrel. Kung saan nakalagay yung thread part para sa suppressor, no? Okay, Big Man, bala ko po sumubok sa practical shooting. Ano po bang mare-recommend mo sa aking accurate na pistol? Okay. Mare-recommend. As I was saying, ayaw ko nagre-recommend, pero I will give you just an option. Okay? You can go for a shadow. Shadow, less upgrade. Pagkabili mo, out of the box, pwede mo nang gamitin. Pero yung sa amin, yung shadow namin is, yung mga lower version ng shadow, naka-fix outer barrel. Okay? So, yun yung upgrade na pinaka masarap para yung unit mo tumungtong sa performance category, performance level. No? Okay, naka-fix outer barrel, shadow 2. Yan. Kung gusto mong, the shadow 2, they call it the cheater's gun. They call the shadow 2 the cheater's gun. Why? It is because masyado siyang magaling, masyado siyang accurate, masyado siyang precise. Okay? That's why it's called the cheater's gun, no? Yan. Tapos, syempre, if you are not that seryoso, gusto mo lang sumubok, or hindi mo naman gustong gawing career, you can go dun sa mga mas lower version. Like 2011 STI,
'di ba? But don't go for Beretta. Don't go for 1911, no? Kasi kung gusto mong mahalin mo yung mundo ng practical shooting, dapat meron kang unit na maisasabak na mai-enjoy mo yung practical shooting, no? I'm not saying na pangit yung Beretta or the 1911, but it's just that hindi siya kasing accurate ng iba para ipang practical shooting, no? Pero nasa sayo pa rin, boss. Nasa sayo pa rin. It's your option, no? Ako lang, I'm not a fan of Beretta talaga, no? Kasi because of the grip, no? Malaking bagay kasi yung Botchog ang grip, medyo hindi siya relax. Siguro sa una, maipapile mo okay, pero at the end of the day, laki nito iba. Tapos pag nahawakan mo yung panlaro ng ibang tao, ayos yun sa'yo, komportable yung grip, Di ba, maiko-compare mo, bandang uli, shit, sayang yung Beretta, ba't bumili pa ako nun? Sana pala, yun na lang. Di ba? May pagsisisi. Di ba? Kaya nga meron tong vlog na to para mabuksan yung mata nyo dun sa mga unit, no? Yung yung mga Infinity, mga Materialio replica, like the AW Custom, di ba? Yung mga Infinity 6.0 nila, yung mga Infinity 7.0, you can go for that. Hindi nga lang ganun kabilis ang cycle kay CC, pero you can go for that, no? Halimbawa, yung mga ganito, yan. Okay din yan pa practical shooting. Yung 2401 yan, yung mas mahaba, 7.0, okay din yan, ayan, Fighting. Di ba? Charging handle to, charging handle para mas madali. Diba? Ayan. Okay yan. Okay gamitin yan, no? Marami kang unit na mapagpipilian. Pero I don't suggest na mag-John Wick ka. Kasi, syempre, practical shooting nga Syempre, bugbog ang unit dyan, di ba? John Wick, okay. Napakaganda. Napakatikas mo. Pero, nasasayangan lang ako. Pero, if you kung afford mo naman yung John Wick na pagkabili mo din magagasgas, pagkabili mo battle scar, okay lang, no? Kasi unit mo naman yan. Pero ako, ang pinaka-effective na unit, yung something na pwede kong i-torture. Okay? Pag yung unit may mga limitations, hindi siya effective. Okay, no? Okay, so dami ko na nasagot Big Man, madalas pong magkasingaw ang magazine ko. Dinala ko po siya sa shop na binilan ko. Normal po bang palit po sila ng palit ng o-ring ay ng inlet valve? 4 times na. Uy! Gravitage! 4 times. Ganito, boss. Aralin mo yung tama. Baka kasi hindi naman tama yung kung talagang nasira mo yung inlet valve, talagang dapat yan palitan, di ba? Baka kasi hindi mo alam yung tama, dapat nagpapaturo ka. Kasi pag hindi mo ginagawa yung tama, talagang masisira at masisira yan. Okay, this is the example of inlet valve na nandun sa magazine. Okay, this is the example of the green gas. Okay, masisira ang inlet valve pag yung green gas mo tumutukod ng ganyan. Ibig sabihin, masisira siya. Ibig sabihin, pag naggagas ka, sumisingaw, ibig sabihin, hindi pumapasok lahat ng gas. Masisira siya pag tumutukod. Ang proper orientation niyan is kung ito yung inlet valve na nasa magazine, ito yung green gas, ito susuklob to. Okay? Dapat yan sumusuklob yan, doon yung green gas doon sa inlet valve. Pag yan hindi sumuklob at na itutukod mo lang na ganyan, masisira itong mismong nozzle. Okay? Kailangan susuklob. Hindi nakaganon, kailangan susuklob. Okay? Yun. Baka hindi ka tinuruan siguro, kaya ganyan. Kasi, para magpalit ka ng inlet valve 4 na beses, hindi rin biro presyo ng inlet valve, Sayang lang yung pera, no? Sayang yung pera. Hindi ko maatim na ganun. Kasi dito kasi sa amin, ganito
Yung customer kasi namin, bago lumabas, punong-puno ng kaalaman. No? Honest to goodness, mga ka-airsoft, no? Sa 10 nagpapa-repair, sa 20 nagpapa-repair, 20 na lang, sa 20 nagpapa-repair every week sa amin, every week, ang client lang namin doon 3. The rest, hindi namin client. The rest, hindi sa amin bumili. Pero yung bumili sa amin, ang nire-repair namin, mostly 3 every week. Mostly 2 every week. Out of 20 na nagpa-repair. No? Ibig sabihin, doon namin nasusukat na kaya sila nasisiraan kasi hindi sila properly guided. Hindi sila tinuruan, hindi sila binigyan ng mga guide. Kaya nasisira yung unit nila. Pero sa amin kasi, bawat ka-airsoft na lalabas ng shop namin, bawat airsoft na pumapasok ng shop namin, empty yung laman ng utak. Pero bago sila lumabas, punong-puno na yun ang laman yung utak nila dahil sa mga tips and guides, no? Well, in fact, ang dami naming customer na babae, 'di ba? Pero hindi sila napapahamak, hindi nasisira yung unit nila. Kasi bukod sa gentle na silang humawak, yung mga babae maano pa sila, maingat, 'di ba? Malumanay. Yan ang mga kababaihan natin yung mga lalaki, barubal. Yun. No, yun lang, no? Yun ang advantage namin over dun sa iba. Hindi nila na i-guide ng mahusay yung client. Okay? Big man, normal po ba yung umaalog ang barrel ng pistol ko? Normal yon kung aaminin mong normal. What I mean to say is, normal yon kung tatanggapin mo na. No? Pero hindi dapat normal yon. No? Hindi dapat umaalog ang outer barrel. Pero dahil nga ganun ang nilalabas ng mga supplier, parang normal na. Pero, hindi dapat normal. Okay? Kasi, yun nga sabi ko, napakalaki ng silbi pag yung unit naka-fix outer barrel. At napakalaki ng disadvantage pag yung unit hindi naka-fix outer barrel. Okay? Bigman, gusto kong bumili sa iyo ng rifle. Totoo ba na lifetime service warranty ka, pero ngayon ay lifetime warranty na? Ano-ano po yung nasasakupan nito? Okay. Totoo ba na lifetime service warranty ako? Yes. Ako lang, no, ang Big Man lang, ang unang-una in the history of the Philippine Airsoft na nagbigay ng lifetime service warranty. Okay, no? Big Man lang po ang una dyan, lifetime service warranty. Okay? Ngayon, merong mga iba na gumagaya sa atin na nagla-lifetime service warranty na rin. Okay lang. Wala namang kasi yun di ba? Wala namang kasi yun. Kung nakita nyo na effective, di gayahin nyo, okay lang. Kaya si Big Man, syempre may gumagaya na umakyat tayo into the next level. Ano yung next level natin? Hindi na tayo lifetime service warranty. Lifetime warranty na tayo. Okay? Ano ba yung nasasakupan ng unahin natin, ano ba yung lifetime service warranty? Lifetime service warranty is free yung labor. Okay? Free yung labor. So, ang babayaran mo yung parts. Ang tanong, meron ka bang parts na maipro-provide? Kami meron. Kayo wala. Okay, di ba? Ayan. Bakit meron ka, Big Man? Kasi meron kami. Because we can. Di ba? We can provide. Pero sila wala. Ang sasabihin lang nila, lifetime service warranty kami. Sa amin kayo bumili. Okay, good. Pag nasira, pasensya na. Wala tayong piyesang ganyan. Nasaan yung lifetime service warranty nyo? Okay? Dito sa Big Man, dahil nga lifetime service sila, sa Big Man, lifetime warranty. Ano yung nasasakupan ng lifetime warranty? Okay, number 1, the labor. Okay, ano pa? Number 2, the fine-tuning. Number 3, ano pa? Trigger lightening, trigger job. Number 4, the maintenance. 4 na agad dyan. Number 5, ano pa? Ibig sabihin, yung unit mo, pag nagka-problema,
pag dinala mo sa amin, libre yung labor, libre na yung tuning, libre na yung adjustment ng mga sear, ng mga trigger, paglalighten, ng hammer, libre lahat yan. At libre yung general maintenance. Ano yung general maintenance? Cleaning, degreasing, and lubricating. Cleaning, syempre, lilinisan mo, ide-degrease mo, aalisin mo yung mga lumang langis, yung mga lumang grease, yung mga lumang oil, papalitan natin ng bagong oil. O, di ba? O, di, kumbaga parang PMS, Preventive Maintenance Services. O, di ba? Plus, on the minor parts, libre yun. Libre yun. Spring, slide lock, slide stopper, hammer, firing pin, kung ano yung mga minor na meron tayo, no? Pero syempre, ibang usapan kung major. Ano ba yung major? Halimbawa, nakita namin yung unit mo nasunog. Misuse yun. So, that is not part of the free parts, di ba? Nasunog. Then, based on our investigation sa unit mo, nasagasaan. Ibang usapan yun, di ba? Ibang usapan yun. Syempre, major parts sa masisira ron. Based on our investigation, yung unit mo parang nalaglag sa third story building, two-story building. Hindi ibang usapan yun, di ba? Misuse na tinatawag yun, di ba? Okay, yung unit mo, fit lang siya sa 12 kg, ginamitan mo ng 14 kg, nasira. Syempre, not part of the warranty yun, di ba? Kasi, hindi, part of the warranty pa rin, pero yung parts hindi na libre kasi misuse. Hindi mo siya ginamit ng tama. Okay? Yun. Kaya, yun ang difference namin. Ngayon, Big Man, sure mo may mga pyesa ka? Yes. Hindi pa kami nasira sa ganyan. Mostly, may pyesa kami or ginagawa namin ng paraan. Worst case scenario, okay, worst case scenario, yung unit mo, Glock 18, nasira. Worst case scenario, walang parts. Kuha ko ng Glock 18 sa stock ko. Kakatayin ko to. Kukunin ko yung parts na kailangan mo para magawa yung unit mo. Then, the rest of the parts, ibebenta ko ng parte-parte. Magazine, benta mo. Diba? Slide, benta mo. Although matagal bago mabili kasi bihira na mamasira ang slide. Mabebenta pa rin yan. Matagal nga lang. Diba? Sight, benta mo. Maraming pwedeng i-part out kung tawagin, no? Pwedeng anong sabihin to? Kahuyin. Okay? Kaya walang problema sa amin yun. Nagkakatay naman kami ng unit. Okay? Okay, boss. Minsan, staccato naman vlog mo. Ay, Melvin, best friend. Ako, minsan nang yumanig ng mundo yung staccato na yan. No? Ang pinakamagandang gawin mo, scroll mo yung vlog ko. Scroll mo yung page ko. Ang dami kong binentang staccato. Imposibleng wala kang makitang vlog ng staccato sa page ko. Okay, no? Isa ako sa may hawak ng staccato. No? Ang dami kong vlog niyan. Kaya, imposibleng wala kang makita sa page ko. Tiyaga ka lang, scroll mo lang, no? Pasensya na, mahaba kasi marami tayong mga vlog eh. By the way, mga ka-airsoft, no? Tayo lang ang unang-unang content creator ng airsoft na may YouTube channel na merong more than 1,300 videos. Diba? Sa FB natin, total all in all, nasa 10 pages tayo lang ang may total of 7,000 videos on Facebook. So, yun. Kaya, makikita nyo po yan dyan, no? Scroll nyo lang po. Okay? Ang dami ko natututunan now. Soon to purchase. My idea na. Thanks, Big Man. Sabi ni Demetrio Bautista. Thank you, sir. It is nakakatabang marinig yan para sa isang tulad mo na natututo kayo doon sa vlog na ginagawa natin, na nagiging kapaki-pakinabang yung vlog. Okay? Good day, Sir Big Man. Good day, mga ka-airsoft. Have a nice day and God bless you.
always. Ito taga Bukawi ito, si Cesar Susan de la Cruz, no? Si Sir Cesar. Kalimutan ko kung saan. Sir Cesar, taga saan ka ba? Anong lugar yan? Basta, ayan. Okay na. Sir Jojo Bigman, gaano katagal bago i-maintenance ang yung unit? Halimbawa, 3 times a week ang gamit. Okay lang, every month, every 2 months, kung kailan ka bakante, kung kailan mo maisip, kung kailan ka ganahan, no? Pwede naman. Libre lang naman yan. Dalhin mo lang dito, linis natin, spray ng degreaser, then palitan natin ng panibagong grease. Kasi no, mga ka-airsoft, we all know that may wear and tear ang airsoft nagkikis-kisan yan. Ngayon, yung mga ribaba, yung mga aluminum, possible yan din na makasira sa unit nyo. Kaya kailangan maalis yun by removing the old grease, then replace it with the new grease or lubrication, no? Okay, so every month, dalhin mo. Every 2 months, every 3 months, okay pa naman yan. Ang mahalaga, ma-inspect natin, ma-prevent natin yung pagkasira, yung paglala ng sira pala, no? Yun ang importante dyan, yun ang mahalaga dyan, okay? Okay, question. Shout out po, watching from Taiwan. Ayan, watching from Taiwan, biruin mo ha. Nakakatuwa kasi ang dami, ang layo na nararating natin. Meron tayong Taiwan, meron tayong Indonesia, meron tayong Malaysia, meron tayong Korea. Anyan sa'yo. Okay, ang dami, no? Meron tayong England, Italy, London, USA, Canada, Switzerland, Netherlands. Ewan ko, tayo lang yata airsoft shop na ganun, no? Na pag nagla-live, nakakatuwa nagtitipon-tipon mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang mga kababayan nating Pilipino. Nagtitipon-tipon sa live natin, di ba? Thank you sa mga ganun, no? Okay, so, okay, next tayo, nasa na yung iba ko? Nilista, bakit ganito? Laktaw. Ang hirap naman, hahanapin ko pa. Ito. Big Man, ano po ang promo nyo ngayon? Naku po, ever since na nag-start kami, ang Big Man Hobby Shop, may promo na kami. Yung lifetime warranty pa lang, napakalaking promo na nun, no? Huwag mong asahan na ang promo is maging 1,000 ang halaga ng airsoft. Huwag ganun. 2,000 ang halaga ng airsoft. Yun yung mga airsoft na walang kwenta na. Pag yung airsoft wala ng kwenta, hindi na kami magbawa-warranty. Disposable na lang para tulad ng iba, di ba? Yun. Dahil nga quality ang mga unit natin, quality yung service na ino-offer natin, we value our service, we value ourselves, maganda ang mga unit natin. Okay? Yun. Yung promo, tagal na kami naka-promo, boss. Huwag mo nang hintayin yung super promo. Walang mangyayaring ganun. Okay? Big Man, ano mas safe, bag or hard case? O ito, maganda tong tanong na to. Ano raw ba yung mas safer, bag or hard case? Ganito mga ka-airsoft, no? I'd rather use bag. Kaya nga bag yung pinapamigay namin. Way back before, no? If you will going to kalkal and search our videos on our YouTube, ang binibigay namin freebies is hard case. Hard case, okay? Which is, maganda siya. Siyempre, hard case eh. The problem is, pag yung barrel, itinatravel nyo na, obvious na barrel yung laman. Okay? So, pag obvious na barrel yung laman, anytime pwede kang pagtripan ng mga tiwaling police officer. Okay? Nakalagay sa hard case. Pero maka-hard case dyan. Meron ba dyan? Ayan. Okay, nakalagay sa hard case. O, di ba? Obvious na baril ang laman yan. Nandyan, di ba? Obvious na baril yan. Nakalagay doon sa sasakyan mo. Obvious yan. Pwede nilang confiscate yan. Pwede i-search. Tignan ko nga yan. Ay, baril. O, di ba? Gagawin ka lang ng butas. Pero pag yung dala mo is bag. Bag. Whether it is tactical or
clutch bag or sling bag or body bag, hindi nila pwede i-search yan eh na taktak mo nga yan, patingin nga yung laman yan, hindi pwede yun, di ba? Invading of your personal space yun, invading of your privacy, trespass ka na ron, di ba? Hindi ka pwedeng i-search not unless na papasok ka ng bangko, papasok ka ng mga establishments, pwede i-search yung bag mo. Pero kung nandun ka sa sasakyan mo, there's no such thing in the Republic Act or sa batas natin na pwedeng i-search yung sasakyan mo during the checkpoint. There's no such thing as that, no? Especially kung hindi mo siya ino-authorize na i-search yung sasakyan mo. No? Walang ganon. Bawal na bawal yun. Bawal na itaktak yung sasakyan. Diba during the checkpoint, ang pinaka-legal lang is i-on mo yung ilaw mo, visual inspection lang sila. Hindi pwede pumasok yung kamay nila sa bintana, hindi pwede pumasok yung ulo nila sa bintana para i-search. Talagang visual inspection lang. Diba? Meron pa nga silang mga, stick, diba? Oh, ganun-ganun lang. Hindi pwedeng, Hindi pwedeng ganun, ha? Ayan, no? Ayun, kaya nagpalit kami from hard case into bag. I'd rather use a bag para mas maging safe ang ka-airsoft ko kesa dun sa mas gwapo nga na hard case pero nalalagay sa alanganin ang ka-airsoft ko when they are traveling. Okay? Yun, ang ganda nung ano na yon, ang ganda nung tanong na yon, no? Okay, ito. Big Man, bakit di nyo po sinasabi ang exact location kung saan po ang road nyo? Ruta. Ibig sabihin yung pinupuntahan namin pag COD. Gusto ko po kayo makamit at gusto ko po tumingin ng airsoft. Okay. Hindi namin sinasabi eksaktong ruta, eksaktong address dahil sa pag-iingat na rin po. Alam naman natin na maraming masasamang loob dahil sa kahirapan ng buhay na tinatamasa ng ating bansa ngayon dahil sa kahirapan ng mga hanap buhay ngayon, kahirapan ng tao, kahirapan ng negosyo, marami pong masasamang tao. Okay? Siyempre, nag-iingat din kami. Meron kami preliminary pre-screening na tinatawag. No? Kumbaga, hindi kami patol ng patol na deliver dito, deliver doon. Hindi, may screening kami. Kaya nga kinukuha na namin ng ID. Okay? Tapos, hindi namin pwedeng i-disclose or ipagsabi kung saan. Halimbawa, pupunta kami dito sa lugar ng Makati, dito sa Guadalupe, dito sa street na ganito. Hindi pwedeng ganun. Baka abangan kami ng mga hold-upper, di ba? Ma-hold up kami. Pupunta kami sa Ermita, Manila, dadaan kami sa ganito, sa ganitong lugar. Hindi pwedeng ganun, di ba? Pupunta kami sa Tondo, Manila, Herbosa. Sa ganitong oras, sa ganitong street. Hindi pwedeng ganun. Kasi, malalagay kami sa alanganin, di ba? Siyempre, nag-iingat din kami, di ba? Hindi naman lahat ng tao in good faith. Actually, mas marami na nga ngayon yung tao na gustong mangloko, mangperwisyo sa kapwa niya tao eh. 'Di ba? Dati, ilan lang yung mga taong manloloko. Ngayon hindi. Ultimo content creator ngayon, 'di ba? Nabubulgar. 'Di ba? Lumalabas, nararapi tulpo sila, yung Yexel, 'di ba? Ng scam, ng ang daming investor na in-scam, di ba? Nasa balita naman yan yung Yexel Sebastian, di ba? Yan, content creator yan. Nakapag-aral yan. Di ba? Merong magandang buhay yan. Pero, ninais pa rin niyang magnakaw, manloko ng kapwa. Di ba? Ang daming ganyan. Kaya, nag-iingat lang po kami, kaya hindi namin sinasabi yung eksaktong ruta, yung dadaanan, yung eksaktong address, dahil ayaw namin ng magkaroon ng bolilyaso. Okay? Tapos, gusto ko po kayo ma-meet at gusto ko tumingin ng airsoft. Okay? Kung gusto mo akong ma-meet, madali lang naman magpabook ka. Diba? Kung gusto mo tumingin ng airsoft, bumili.
magpabook ka, no? Personal naman kitang pupuntahan sa bahay nyo, no? Kaya, yun, mas maganda, may booking ka. Pupuntahan kita, don't worry, no? Okay, ito, Big Man, bakit hindi ka tumutulong sa mahirap? Hindi mo ba napapanood yung mga video ni Diwata? Hoy, wag daw ako kanad ka rin dyan. Bakit? Okay, ganito, no? Ang stand ko lang rito, no? Kesa itulong ko kay Diwata, mas marami nangangailangan na iba. Diba? Kesa itulong ko kay Diwata, mas marami tayong pwedeng ibang tulungan na kababayan na lang natin. Hindi ko kailangan ng fame. Hindi ko kailangan sumikat. No, hindi ko kailangan na magpaabot ng tulong kay Diwata. Tapos natawa naman ako sa tanong na to. Tapos para magkaroon ako ng mga follower na toxic, magkaroon ako ng mga follower na tambay, na walang magawa sa buhay. 'Di ba? Hindi ko kailangan mag-collect ng mag-subscriber, ng follower na bandang huli magiging toxic sa mundo ng airsoft, no? Yun. Tutulong ako sa ibang tao pero hindi na siguro kay Diwata. Tapos ito, Big Man, bakit hindi ka tumutulong? Ganito, no? Naniniwala po kasi ako na ang pagtulong hindi kailangan nasa camera. No? May mga natutulungan ako pero hindi ko binibidyo. Diba? Meron tayong mga tinutulungan pero hindi natin hindi natin binobroadcast. For me, yun ang pagtulong. Wala kang hihingin na kapalit. Walang in return na tinatawag. No? Tumutulong ako in my own way, in my capacity. Diba? Yung nagpagas ka lang sa isang gas station, nakita mo, pawis na pawis, hirap na hirap yung gasoline attendant, pawis na pawis kasi grabe ang init ng araw. Ikaw, pagbukas mo ng bintana, naka-aircon ka, siya pawis na pawis. Nagpakarga ka 1,500. Yung abutan mo lang siya ng 200, ng 300, o bumili ka ng milk tea mo, o bumili ka ng soft drinks mo, o bumili ka ng pagkain mo. Well, in fact, inabot mo 200. Hindi naman yan bibili ng milk tea niya. Ano gagawin niya dyan? Iipunin niya, isisilid niya yan para meron siyang pandagdag sa pamilya niya. Di ba? Yun. Yun. Pagtulong na yun, di ba? Pero hindi ko binino-broadcast sa camera. Di ba? Yung bumili ka sa McDonald's, nag-take out ka ng Big Mac, ng chicken, ng nuggets, tapos sinalubong ka ng isang matanda or isang bata na namamalimos at ibinigay mo na lang yung nuggets na binili mo, inabot mo doon sa bata na namamalimos. Pagtulong yun, di ba? Pero wala sa camera. Medyo mapang-intriga kasi itong tanong na to no? Mapang-intriga to. Kailangan to ng maayos. Very sensitive to. Kasi ito yung nangyayari sa ano natin ngayon sa komunidad natin di ba? Tutulong. Abutin niya ng pera, pero naka-camera. Di ba? Ito yung nangyayari sa komunidad natin Hindi ako sanay sa ganitong pagtulong. Hindi ako sanay sa ganitong pagtulong, no? Mas sanay ako na tumulong na off the record. Mas sanay ako tumulong na walang hinihinging kapalit base sa kakayanan na meron ng bulsa ko, no?
Okay, shout out Edu Korea. Hello po. Wala ako masasabi sa mga unit mo, Sir Idol. Okay, no? Pati sa'yo. Kasi prangka ka. Ngayon lang ulit ako nakanood ng live nyo, Idol. Busy kasi. Next month, Idol, nakapasyal ako sa shop mo para maparepair yung unit na na-order ko sa iyo, Idol. Okay. James Laurenciana, welcome ka dito. Okay? Well, you are welcome dito. Okay, good evening po, Sir Bigman, watching from Vietnam. Aray ko! Ayun na, kita nyo? Gising na ang ating mga ka-airsoft from different part of the world. Meron na kanina, meron tayong wala pa tayong Japan, ha? Hello, shoutout po sa mga taga-Japan dyan. Magpa-shoutout kayo, no? Then, tell me that you are from Japan. Kasi meron na tayong rito, meron na tayong Vietnam, di ba? Kanina meron tayong Indonesia, meron tayong Malaysian, meron tayong ano pa ba, di ba? Nakakatuwa lang dahil kasi nga, Filipinos from different country, nagtitipon-tipon sa isang live, di ba? Sa isang vlog. Minsan sasabay, magkaiba kasi yung time zone pero minsan sasabay pa itong mga taga Netherlands, Switzerland, 'di ba? Taga UK, taga Greece, 'di ba? Taga US, taga California, Washington, Virginia, 'di ba? Sumasabay pa yung mga 'yan, pero ngayon kasi magkakaiba kasi yung natin yung time natin 'di ba? Okay, Jonel Yapma, shoutout po, Idol. Hello, sir. Good afternoon. Good evening and good day sa inyo. Mga ka-airsoft, wala na ba kayong tanong? Meron pa rito, ang dami. Kaya lang, gusto ko magtanong muna kayo, eh. Baka meron kayong tanong sa online, no? Okay, no? Meron isang tanong dito. Ito. Siguro ito muna. Okay. I'm planning to buy a pistol. Aside from WE brand, please advise more decent brand. Okay. Madaming namang brand. Actually, okay ang WE. Kaya lang, hindi pa rin sila ganun ka-perfect or ka-tough tulad ng ibang brand like AW Custom, like KJ Works, like Umarex, like Cybergun, like Tokyo Marui, like King Arms, like Guay Guay, GNG, like SRC. Maraming brand dyan, no? Huwag kayong magpaka-focus sa WE. Explore nyo rin yung ibang brand, ibang unit para ma-enjoy nyo rin, no? Kasi kung puro kayo sa WE, well, WE is Taiwan, pero it is designed for a, kumbaga, yung sa mga taong hindi naman ganun kaseryoso sa airsoft, no? Why? What do you mean hindi ganun kaseryoso? Kasi kung gusto mo sumubok ng airsoft na okay naman, na medyo matibay naman, go for the WE. Pero kung gusto mo sumubok ng airsoft dahil you want to kung gusto mong mahasa yung skills mo on a certain level of practical shooting, kung gusto mong mahasa yung ability mo, go for more decent brand like KJ Works, AW Custom, Tokyo Marui, di ba? Marami yan. Wag lang sa WE kasi yung iba gino-just na yung WE. No. Ako nga walang WE sa collection ko, eh. Di ba? Kasi alam ko yung kapasidad ng WE over the other unit. Ayun, yun lang yun, no? Okay mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Grabe, medyo napatagal na naman tayo. Medyo kumakalam na yung lalamunan ko, no? Thank you for watching our episode 50 of our Kwentuhan Session Tanungan portion. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Utang ko po yan sa inyo at sana manalo kayo sa ating mga top fan follower. Sana po manalo kayo, no? At mabigyan ko kayo ng mga pakonsuelo, okay? Sa mga hindi pa nag-share, hit the share button and hit the follow button. Thank you po and have a blessed day. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft.
Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day to all.